Alleluia, 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 Alleluia. Narito at dumating na isang dakilang propeta, sugo ng Diyos sa bayan niya. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagpunta si Jesus sa Capernaum, Galilea. Nagturo siya sa mga tao ng araw ng pamamahinga at nagtaka sila sa kanyang pagtuturo sapagkat may kapangyarihan kung siya'y magsalita. Naroon sa sinagoga ang isang lalaking inaalihan ng demonyo o isang masamang espiritu. Sumigaw siya ng malakas, "Ano ang pakialam mo sa amin, Jesus na taga Nazaret? Naparito ka ba upang puksain kami? Alam ko kung sino ka, ikaw ang banal ng Diyos." Subalit pinagbikaan siya ni Jesus, "Tumahimik ka, lumayas ka sa taong iyan." At sa harapan ng lahat, ang tao'y inilugmok ng demonyo at iniwan ng hindi man lamang sinaktan. Nang gilalas silang lahat at nagsabi sa isa't isa, "Anong uri ng pangungusap ito? Makapangyarihan at mabisa." Pinalalayas niya ang masasamang espiritu at sumunod naman sila. At kumalat ang balita tungkol kay Jesus sa buong lupaing iyon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Pwede bang batiin nyo din po ang inyong katabi ng magandang tanghali? Ano man po ang nangyayari sa panahon po natin ngayon, masasabi po natin mga kapatid, nang nilikha ng Diyos ang sanlibutan, ito'y mabuti at maganda. Uulitin ko po, ano man ang nangyayari sa panahon natin ngayon, anumang hindi magagandang balita ang ating napapanood, ang ating napakikinggan, tandaan po natin, nung nilikha ng Diyos ang sanlibutan, ito'y mabuti at maganda. Ngunit, bakit nga ba kailangan mangyari ang mga hindi magagandang bagay? Simula't simula pa, alam natin na maraming kaguluhan sa mundo. Ang bayan o isang bansa laban sa isang bansa. Isang relihiyon laban sa isang relihiyon. Merong hindi pagkakaunawaan at masasabi natin may mga pagkakataon na ang mundo ay nagiging puno ng kasamaan. Pero kung bakit sinasabi sa ating ebanghelyo mga kapatid na si Jesus ay kinikilala ng demonyo bilang makapangyarihan? Kaya nga doon sa ating ebanghelyong napakinggan, ano ang sinabi ng Panginoon doon sa demonyo? Lumayas ka. At anong sabi doon sa ating ebanghelyo? Nang gilalas yung mga tao sa paligid, bakit?
dahil nakita nila kung paano yung simpleng salita ng Panginoon ay naging makapangyarihan. Sa madaling salita, mga kapatid, bakit kaya may kasamaan kung makapangyarihan naman pala ang Diyos? Bakit may kasamaan kung alam naman natin na kayang supili ng Diyos ang kasamaan? May kasamaan marahil, mga kapatid, dahil marami pa ding tao ang mas pinipili pa ring mamuhay ng masama. May kasamaan, mga kapatid, dahil mas marami pa ring tao ang pinipili ang kadiliman kaysa ang liwanag na ipinagkakaloob ni Kristo. Di ba ho, yan ho yung sinasabi sa ating unang pagbasa? Mamuhay tayo sa liwanag, at ang taong namumuhay sa liwanag, namumuhay kay Kristo. Bakit may kasamaan? Baka kasi patuloy nating pinipili maging masama. Bakit may kasamaan? Baka kasi mas lalo nating pinipiling hindi gumawa ng mabuti at tama. Pero mga kapatid, mawawala ang kasamaan dahil alam nating mas makapangyarihan si Jesus. Alam natin na mas makapangyarihan ng Diyos. At kung pipiliin natin si Jesus, pinipili natin ang mas mabuti. Pinipili natin ang mas maganda. Pinipili natin ang tunay na kagustuhan ng Diyos. Kaya siguro, mga kapatid, makapangyarihan ng Diyos. Makapangyarihan ng kanyang gawa. Makapangyarihan ng kanyang salita. Pero baka sa buhay natin, binabaliwala natin ito at patuloy pa rin nating mas pinipili ang kadaliman, ang kasamaan, at ang kalaban ng Panginoon. At kung yun ang pinipili natin, baka kaya nga nagtatagumpay ang kasamaan. Pero tandaan natin, takot ang demonyo kay Jesus. Takot ang masamang espiritu kay Jesus. At kung takot ang masamang espiritu kay Jesus, tunay na pinapahiwatig sa atin na ang kabutihan na dulot ng Panginoon ang siyang magwawagi lagi laban sa kasamaan. Kaya mga kapatid, sa buhay pananampalataya po nawa natin, yan yung mamutawi sa ating mga puso at buhay. Kung gusto ho natin ng maganda at mabuting mundo, huwag tayong pumanig sa kasamaan. Huwag tayong pumanig sa kadiliman. Kung gusto pa rin natin maging mabuti at maganda ang mundo, piliin natin ang Panginoon. At sa pagpili natin sa Panginoon, pinipili natin ang mabuti at maganda. Kaya po, yan po yung ipanalangin natin sa misang ito. Napakagulo ng mundo. Napakadilim ng mundo. Sana po, piliin natin si Jesus. Piliin natin ang mas maging mabuti.